Okay, ayan po. Magandang umaga sa inyong lahat. Alas 10:33 ng umaga sa inyo diyan sa Pilipinas at dito naman po sa akin alas 10:33 ng gabi po sa Estados Unidos, mga kababayan. Halos parehas lang, no? Ang pinagkaiba lang, umaga diyan sa inyo at gabi naman po dito sa ating kinaroroonan, mga kababayan. Nako, eto, maiinit po ang ating mga tatalakayin at pag-uusapan sa umagang ito, mga Boss G Pamo, sir. Siyempre, bibigyan ko kayo ng update kay Mima Alicia. Bibigyan ko kayo um, tukoy na, no? Ang sabi ng PNP, ang sabi ng mga kapulisan, tukoy na kung sino ang gumawa kay Mima Alicia, mga kababayan, nung karumal-dumal na kinahinatnan ng ating kaibigan, ng ating minamahal na sa Mima Alicia, mga bossing. Yan ang tatalakayin natin sa umagang ito. Kaya po, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, dapat po pindutin nyo na yung subscribe button upang sa ganun kayo ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng ating mga talakayan. Siyempre, dahil kanina pa po kayo nandiyan sa comment section, i-shoutout ko na po kayo. Nandiyan si Abing Sulit, 1629, si Ma'am BG Badjola, si Tommy ng Ceresa 4, si Ma'am Chris Rose na hindi nawawala sa araw-araw nating live, si Ma'am Viola G, si Joel Q, si Tommy, nandiyan din si Pia ng Ceresa 4, si Alonly TV, Ma'am Delia Rosario, buong Ceresa Force family, at syempre doon sa founder ng Ceresa Force na si Chai Cher, although wala pa, no, pero i-shoutout na natin mamaya-maya, nandiyan din. Si Sonia Darnayla, good morning Sir Mark and all ka-PBBM. Si Ma'am Viola G. Game na po, umpisahan na po natin ito, mga kababayan. Pero uumpisahan ko doon po sa pagbibigay ng komento o pagsasalita ni Boss Mike Cervera, mga bossing. Doon po sa burol ni Mima Alicia, mga boss. Ito, pakinggan natin, ito po kasing tao na ito ang kumupkop kay Mima Alicia. Siguro 1 buwan, 2 buwan o higit pa doon. Hindi ko sigurado kung ilang buwan o umabot ba ng taon, pero itong tao na to, si Boss Mike Cervera, mga kababayan, nakakasama natin kapag umuwi tayo ng Pilipinas. Wala po akong ibang masasabi sa tao na yan. Alaga, shout out sa iyo. Wala akong ibang masasabi sa tao na yan kung hindi mapagmahal sa kaibigan po. Hindi ka iiwanan, hindi ka gugutumin, no? Hindi hahayaan na mapariwara ang iyong buhay. Yan po si Boss Mike Cervera, mga kababayan. Ano? Pakinggan natin yung kanyang, paano ba, talumpati ba o yung kanyang pagsasalita doon po sa burol ni Mima Alicia. Tapos tuloy-tuloy na po yan hanggang doon sa hindi matukoy, hindi natin alam kung ano na ba yung nangyari doon sa jowa ni Mima Alicia na hanggang ngayon wala pati pong balita kung nakalabas na ng ospital or hindi pa. No, tatalakayin din po natin yan. Game. May marami kong condominium eh. Yeah. Kaya sabi nila ako yung pinakamayamang vlogger. Hindi. Totoo naman. Itatanggi pa, oh. Hindi, totoo ho, mga kababayan. Alam nyo yung Mike Cervera Salon. No, pangalan pa lang po ng salon, alam mo na kanya na ho, mga bossing, eh. Di ba? Noong mga panahon na 2022, kami po ay pupunta doon sa campaign rally ni Pangulong Bongbong Marcos. Na ngayon po, na Pangulong Bongbong Marcos. Dati po, Uniteam. Ano po yung tawag? Pagpupunta kami niyan, doon ako pumupunta doon sa kanyang Mike Cervera Salon. Ilan na din yung ano nun? Yung mga branches po nun, mga kababayan. Pero masyado lang humble yung ating kaibigan na si Boss Mike Cervera. Pero totoo yaan na madaming paupahan, madaming condominium yung tao na yan. At doon po sa isa sa condominium niya, kung di ako nagkakamali, pinatira po, no? Kinupkup niya si Mima Alicia, mga bossing. Oo, doon. Si Boss Mike Cervera. Kasi hihingi nga akong alabas kay Ma'am Clark ko eh. Joke lang.
Kinakabahan kasi ko kaya medyo dinadagdagan ko ng joke. Pero normal po ito pag nagbablog po ako. Nakita mo ha. Ganyan din ho si Mark Ramos, mga kababayan. Gaya po nung sinabi ko sa inyo, I am Batman, shout out sa iyo, no? At Mary Penoses. Kagaya po nung sinabi ko sa inyo, mga bossing. Siguro ako dito makakaharap ako sa inyo, makakapagsalita ako dito, no? Sa harap ng social media kasi nandiyan naman po kayo eh. Nandito ako, ayan, may screen. Hindi ko kayo nakikita ng physical. Pero kapag yung sasabihin mo rally, sasabihin mo pupunta diyan, tapos nasa harap ko kayong lahat, nandiyan sa harap si Tina B, tingin ko hindi ako makapagsalita. Matatamimi ako. Kakabahan ako. Mahiyain po ako sa taong buhay, mga kababayan. Yan, kung ano yung nararamdaman ni Boss Mike Sabera na kinakabahan, for sure, doble pa niyan yung kaba ko. No? Yun, dinala ko sa isang kondo na hindi ko naman nagagamit. Kaya lang nakita ko siya na parang hindi rin masaya kasi lagi mag-isa. Kaya sabi ko, sumama ka na lang sa amin sa bahay. Kaya lang, yung partner ko, masyadong malinis sa bahay. Burara. Si Jen, ano po, siguro, ewan ko, pakinggan ho natin. Yun nga, galing sa kondo, itinira nila sa kondo, tapos malungkot, mag-isa, isinama doon sa bahay. Di ba nanay? Medyo burara kasi si Lima sa mga hindi nakakaalam. Pero mabait na bata. At talaga naman, malambing. Yung, alam mo yun, lahat Manunuyo. gagawin niya, mapangiti ka kapag ka medyo alam niya na, hindi, wala ka siyang mood. Yun. So, marami kaming mga kwento na mahirap talaga kalimutan kasi maraming pagsasama. Ang problema, nung nawala siya, Ako, nung mga nakasama ko, nung mga araw, nung mga nakasama natin si Mima Alicia po, halos karamihan po, puro doon sa mga campaign rally, ano po, makulit na bata. Talagang kung ano po yung mga, yung tinatawag nyo maharot, hindi yung maharot in terms na mahilig manlandi or whatever. Yung maharot na makulit po na bata. Makikita mo pa din sa kanya yung pagiging bata po. Pero kapag nag-umpisa pong magsalita patungkol sa politika, mga kababayan, makikita mo yung yung lalim ng kanyang mga sinasabi ho. No? Nandoon din siguro tayo naman din kapag tayo mga bata pa talagang sobrang matalim tayong mga magsalita eh. Di ba? Kung gaano tayo kapusok ng mga kabataan natin, ganun din tayo mga matatalim magsalita. Pero pagka ikaw medyo umiedad ka na, medyo yan nababawasan mo, nare-realize mo, may mga nakakapanood pala na mga hindi pa wasto yung gulang, may nakakapanood na masyado silang sensitibo doon sa mga pagmumura. Kaya ako, mga kababayan, bawas na bawas. At talagang hindi nyo ako mariringgan ng madaming mura. Kung maririnig nyo ako magmumura ako, expression lang. No, yung tipo bang, ako naman to. May PI. Napapa-PI ako minsan, pero ipinapaliwanag ko na expression at hindi direkta doon sa tao. Siyempre, yung bata, di ba? Ganyan ho tayo, kabataan. Talaga, hindi, okay lang to, kaya ko to. Ganyan si Mima ho, mga bossing. Kaya lang ang nakakalungkot is merong mga tao na yung tipo bang wala na, patay na yung tao. Patay na yung tao. Kumbaga, ceasefire na dapat. Ceasefire na, respeto na yung labi, hindi respeto na yung namayapa, lalo na kapag narinig mo, merong 4 na taong gulang na naulila, may mga kapatid na mga pinag-aaral, kumbaga yun na lang iisipin mo eh. Pero yung iba siguro, ang nakikita ko sa kanila, lalo na yung mga DDS, is ito lang yung chance nila na makabawi, makagante kay Mima Alicia. Kasi wala na, hindi na sila mababalikan, hindi na sila mababardagol ni Mima Alicia. Kaya, sige, na natin to, abusuhin na natin ito. No? Yun po ba? Yung normal, regular, tama ugali ng isang Pilipino? Yung ganun po. Ako,
simula sa pool, pinalaki ho ako, mga kababayan. Pagrespeto doon sa mga yumao, pagrespeto doon sa mga sumakabilang buhay, doon ho ako pinalaki. No? Parang para po sa akin, hindi na desente yung bang ugali na patay na, ibabash mo pa, patay na, bibirahin mo pa ng bibirahin. Para ho sa akin lang yun. Ano? Siguro, yung iba nasanay nang gano'n na yung sitwasyon natin, nang gano'n na yung pag-uugali dahil dahil nga nasanay na doon sa dating administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni Alan, Mark, sino ba ang mas magandang lalaki? Si Niolo, si Boss Mike, o ikaw? Para sa akin, ang totoo, no? Alam nyo, si Niolo, kung ako ang papipiliin nyo, mga kababayan, si Niolo ang kumbaga, kung papipiliin nyo ko at i-rate ko ng 1 to 10 ang pinakamataas, si Boss Niolo, Gis yun, no? Gis ho yun. Tapos, sinundan ni Boss Mike Cervera, mga 6 lang yan. No, 6 lang yan. Tapos, ako, siguro 5 lang ako. Ganun lang ho, mga kababayan. Pero talagang, si Niolo ang mabigat ho dyan, mga bossing. Okay, okay. Ngayon, pumunta tayo, mga kababayan. Dito po maraming nagsasabi na pinabayaan daw po ng administrasyon. Kumukontra si Ma'am Chris Rose. Sabi sa inyo, lagi kong kakampiyan si Ma'am Chris Rose. Hindi nga. Di ba? Baka ang sasabihin, kung lalaki, si Kap Nino Barsaga, baka yun pa yung baka yun pa yung mas gwapo sa lahat. Di ba? Ito, pakinggan natin yung balita po, mga kababayan. Yung sinasabi ng mga DDS na wala daw pumansin kay Mima Alicia, na wala daw pumunta doon kay Mima Alicia, na yung mga kanyang sinusuportahan before is wala, hindi man lang siya dinadalaw. Naku po, hindi ho totoo yun, mga kababayan.